Hi guys! Samahan niyo ako ngayong araw dahil may gagawin tayong bagong recipe dito sa aking mini vlog. Let's go! So ayun nga guys, lumabas kami ng 7 PM para bumili sa labas ng mga kakailanganin namin. And then pagdating nga sa bahay, ito ginagawa ko na nga, binabalatan ko yung papaya at isang buong papaya nga lang pala yung ginamit namin dyan. Nung gabi nga kasi nito ay umuulan, kaya naman napag-isipan ko na magluluto ako ng ulam and then pinulutan na rin nila. So, bali sa isang papaya nga, ibabalatan lang natin itong isang buong papaya and then tatanggalan ng buto kung meron man itong buto. Bale, ang gagawin nga pala nating luto dito ay parang tortang papaya na ewan ko kung alam nyo na ba tong recipe na to or ginagawa nyo na ba to sa inyong bahay, pero i-share ko din sa inyo kung paano ko siya ginawa. So guys, fast forward tayo. Pagkatapos natin mabalatan yung mga papaya ng isa-isa is hatiin muna natin siya sa maliit na size para matanggal natin yung mga pinaglagyan ng buto. It depends naman kung paano nyo siya tatanggalan ng balat tsaka ng buto. Kayo na po bahala. Pero since nga nagmamadali ako niyan dahil gabi na, magluluto pa ako, ay ganyan na ang ginawa ko. Minaliit-liit ko muna siya ng size, then tinanggal ko yung mga pinag-anuhan na buto, ganun. Next naman natin igagayak itong sibuyas dahil ilalagay din natin siya doon sa pinaka-mixture natin. So, hiwain lang natin siya sa gitna para naman isasama na lang natin siya sa paggiling kasama ng papaya. So, bale guys, ang gagawin nga natin sa papaya is gigilingin natin siya sa food processor para naman mas mabilis ang ating gayak. And then, kung hindi naman kayo nagmamadali is pwede nyo naman siyang i-gadgad dun sa mismong gadgaran na hindi siya electric. Ano ba tawag dun? Basta sa gadgaran ng cheese, ganon. And then, ayan guys, pagka nahiwan natin yung sibuyas tsaka yung nahanda na natin yung mga papayas, lagay na natin dito sa food processor natin. And then, sabay-sabay na rin natin siyang gilingin. So, bali, inayos ko muna tong aking pinagkalatan dahil nga baka mayari tayo. Charot. So, ayun nga pala guys, bago ko nga pala siya nilagay sa food processor, yung papaya is nilinis ko muna siya ng water. Hinugasan ko muna siya ng maayos dahil nga madakta pa yung ating papaya. So, ayan guys, nakahanda na nga ulit yung ating food processor and nakalagay na din yung sibuyas. Ilalagay naman din natin yung ating mga papaya ng isa-isa or sabay-sabay na. And gigilingin na rin natin siya. So, ayan guys, takpan na natin at isaksak na rin natin itong gilingan natin para maumpisahan na din yung ating paggiling. So guys, tapos na ako maggiling and ganito siya kapino yung nagawa ko. At depende naman sa inyo kung gaano kapino yung gusto nyo, pero ako ito okay na sa akin to. So guys, dito nga ay naghanda ako ng malaking kaserola dahil wala kaming malaking bowl. So dito ako gumawa ng mixture and nilagyan ko lang din ng harina. Then pag nilagyan natin ng harina, is lalagyan din naman natin ng tubig. Next naman lalagay natin guys is tubig. And then mix lang natin to hanggang mag-combine yung tubig tsaka yung harina. So guys, kapag ganito na yung consistency niya is pwede na yan. So depende yan sa inyo kung gaano kalapot yung harina natin na ilalagay. Next naman natin ilalagay guys is yung mga papaya na giniling natin dito sa food processor. And then, pag nilagay na natin po ito lahat is imimix lang din ulit natin para mag-mix yung mixture natin at yung papaya. Bale guys, nilagyan ko rin pala ito ng magic sarap at asin. So guys, fast forward tayo dahil di ko na nga binidyohan yung pagluluto. So ito na nga yung itsura niya. Para siyang chips, pero hindi. Ganon. Torta siya. And then, ganyan nga pala yan. Sobrang sarap niya guys and crunchy. Taste test!
Sarap guys. Crunchy. Masarap lang sa suka guys. Narinig niyo ba ako? May video okay kasi dito. Gabi na din kasi. Ayun lang guys. Thank you sa panonood. Try nyo na din tong recipe na to. Salamat!